bading na bading sa'yo. Ikaw ba may kagagawa nito? Ay, sino pa nga ba? Ako lang naman na nag-iisang demonyitang nakataras Paul bang nagpapahirap sa'yo rito? At alam na alam mo yan. Maganti ka, no? Hindi nga! Alam mo, kung ayaw mo makipag-ayos sa akin, di wag. Ha? Wala akong pakialam sa'yo. Ang ayaw ko lang, yung pinakikialaman yung gamit ko. Nabalitaan mo na ba? Yung pinagkakalat ni Vodka, na backup ka na lang daw niya ulit. Ay, yung kinausap niya si Sir Kenneth, pumayag daw. Lagi naman ganun yun eh. PMS? Tsaka, kung makaasta ka, alak ka ng atraso ko sa'yo ah. At saka kung hindi naman kung sino-sino lang yan, uncle ko yun, no? Ikaw? Sama na ugali mo talaga kahit kailan ka. Pwede ba samahan mo ako dun sa opisina ng manager dito ng club? Sige po, samahan ko na po kayo. Girls! Papi! Naku, Iyaan! Dali natin sa ano sa office na sa kaya! Okay. Joel, magpapaalam lang sana ako sa'yo, ha? Mamayang gabi, susunod na ako kina Tonya sa Maynila. Bakit? Kasi kung saan ako pumupunta na doon si Kaloy. Feeling ko, hindi na ako tatantana nun, kaya kailangan ko na sigurong lumayo. O, teka lang may papadala ako sa'yo. Ito. Bigyan mo to kay Tonya. Sabihin mo sa kanya, mag-iipon lang ako. Pag nanggawa kayo, susunod ako sa inyo. Akala ko pa naman bibigyan mo ko ng balisong pang protection. Yung pala, pagbibit-bitin mo na naman ako ng mga pasalubong mo. Joel, alagaan mo yung bahay ko, ha? Lagi mong papakainin yung aso ko 3 times a day. Oh, at saka yung pusa ko, kabuhanan na nun ngayon. Manganganak na yun ngayon, eh. Basta ikaw na bahala, O naman, basta ikaw, alagaan mo si Tonya, ha? Mag-ingat ka. Anong meron, Kaloy? Narinig ko si Polly. Maalis siya, papunta niya sa Tonya. Sige. Sundan mo kahit sa lupalop yan. Sundan mo kung iiwan, ha? Katapos tawagan mo ako. Kung saan nagtatago yung Tonyang yan. Kami. Thank you. Yan. Si Tita Marita, wala. Alam niyo po kasi, di ba, birthday ho niya. Oo. Eh yun, nag-out of the country. Alam niyo naman yun. Saan gusto pumunta, di ba? Oo. Kaya ako napunta rito dahil gusto kong iabot sa kanya itong regalo ko. Okay. So, bibigay ko na lang sa kanya. O, sige. Hindi ko naman akalain nandito ka, no? Oo nga. Kumusta ka na, ayo? Well, mabuti Ako naman nagmamanage dito. Pinamanage ko sa akin ni Tita Marita. Well, that's good. At least natutuwa ako nandito ka sa poder ni Marita. Kaya lang, parang hindi ata maganda yung trabaho dito. Na-bless na ba itong lugar na to? Eh kung hindi pa, ako na magpapabless. Sige na. Oo naman, nag-bless na ho to, Tita. Saka para naman sa ganun eh. Alam mo na, pagbagong buhay na sila. At saka, dumaan na sa tamang daan. Tita, alam nyo, bayaan na natin sila Masaya naman sila sa gusto nila di ba? Wala naman choice nila yun. Tsaka, okay naman ho itong lugar Wala namang multo, okay naman. Saya naman. O ano, kailan ka naman balak umuwi? Cheers, stop it, please. Ay, sir, dito po yung office ng manager. Yeah. Sir Kenneth, may Yeah. bisita po kayo. Sige. Okay na. Ano po? Okay na. Papa, Nandito ka lang pala. He's helping Marita manage his place. Aren't you proud? Proud? Bakit ako magiging proud? Ang lakas ng loob ng pamangkin mong yun magmalaki at lumayas. Tapos, ito lang? Saka dito ka lang babagsak? Tell me, Kenneth. Ito lang ba ang kaya mong marating? Wala pa sa kalingkingan ng kuya mo na naabot. Itong ganito. Henry, don't say that. It's okay, Tita. Pabayaan niyo na. Hindi naman talaga kababa ang tingin sa akin ni Papa. Kasi lahat ng pinakita mo, ganyang kababa. You have nothing but a disappointment to me and to our family. Pwede ba? Tama na nga eh. Alika na, umalis na tayo. Buti nga umalis na tayo. Cannot stand this place. Alika na. O, mga nga. Tapos na ang drama. Alis na tayo. Alis na kayo. Alis! Alam mo, grabe talaga yung tatay ni Sir Kenneth, no? Masakit magsalita. Ay, alam mo, in fairness, naawan man ako kay Papa Kenneth. Kahit nakaaway ko siya.
Alam mo, naalala ko tuloy yung tatay ko nung nalaman niya isa akong si Rene. Alam mo, inaway niya talaga ako ng bonggang-bongga. Talagang alam mo, binubugbog niya ako, nilulubog niya ako sa drum ng tubig, tapos pinapaso niya ako ng sigarilyo. Hindi niya naman alam na, diba, kahit bugbugin niya ako, hindi niya naman mapapalitan yung puso ko dahil isa akong babae. Nagkamali lang naman si God, binigyan niya ako ng katawang ganito eh. Kahit ikaw, ano ba yung istorya ng buhay mo? Mabilis ba nila natanggap yung pag-aaral mo? Ay, naku, sa bagay, di ba? Nandiyan yung uncle mo. So siguro, mabilis lang nila talaga matatanggap yung mga pagkasiyokla. Dahil, Ganun na nga. naku, ang swerte mo pagka ganun. Di katulad namin, di katulad ng iba dito. Di na nga matanggap ng lipunan, hindi pa matanggap ng sariling pamilya. Naku, hindi naman lahat ng tao ganun, ano? May mga ibang tao naman dyan na tanggap kayo. Kami? Tanggap tayo. Tayo. Sus! Ang konti! Ang konti kaya, no? Kaya nga tayo nandito eh. Kaya tayo nandito, dito. Dahil dito, nagkakaintindihan tayo. Dito, pantay-pantay. Dito, walang nagre-reklamo sa pagkapatid natin. Dito. Ay, iba na dyan. Iba yan. Pero alam mo, buti nga si Sir Kenneth eh. Pumapanig sa atin yan. Parang katulad natin si Sir Kenneth, di ba? Kahit na parang di ma-appreciate yung tatay na. Kaya nga alam mo, ang swerte-swerte talaga nandito si Sir Kenneth. Dahil feeling ko, yan din ang dahilan kung bakit siya tumitira dito. Bakla siya. Bakla siya. Kaya pumunta dito dahil na dun sa